In breaking news, grabe, resort sa gitna ng Chocolate Hills hindi pa rin kayang ma-demolish. Ay, hindi pa rin daw kayang ma-demolish ayon dito sa balitang ito na ating bibigyan ng reaksyon ngayon. At pag-uusapan natin, syempre ito po ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Balitang Pinoy TV, ayan, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV at bisita kayo sa kanyang mga katunay para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa mga balitang ating nasasagap dito. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! TV! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Hindi raw basta-basta ma-demolish ang viral resort na nasa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Pribadong lupa raw ito bago pa man ideklarang isang protected area. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Hindi lang tigil operasyon ang poproblemahin ng kontrobersyal na Captain's Peak Garden and Resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Mahaharap din sila sa patong-patong na kaso. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, bukod sa pag-ooperate ng walang Environmental Compliance Certificate, may iba pang posibleng paglabag ang naturang resort. Kabilang dyan ang pagtatapo ng tubig ng walang waterways discharge permit, pagtatayo ng deep well nang walang permiso sa National Water Resources Board at iba pa. Ayun, no, ang dami pala niyang violation, no, na nilalabag. Ayan ang sinasabi ko eh. Kapag nagkakaroon talaga ng mga ganyang negosyo, naunawaan naman natin yung mga negosyante, no? Siyempre gusto rin nilang kumita, mabuhay. Pero kapag sa mga ganyan na lugar na alam natin na pinangangalagaan natin, yan isa sa mga pinagmamalaking lugar natin, yung Chocolate Hills. Medyo maselan yan. Hindi katulad ng ibang lugar yan. No? Kaya dapat nga hindi sila pinayagan dyan eh. Kahit ba sabihin mo na meron silang titulo dyan na nabili, pinayagan silang bumili dyan. Pero yung pagtatayo ng mga ganyang klaseng mga resort is napakahirap itayo sa ganyan. No? Yes, attractive sa lahat. Maraming tao ang pupunta. No, kasi alam natin, Chocolate Hills, maraming pumupunta dyan. So kapag nakatayo ang mga resort dyan o may resort silang makita, maaaring maingganyo din sila na magpunta sa mga resort dyan. Kumbaga nahahatak sila ng Chocolate Hills papunta sa mga resort dyan. Kaso nga lang, once na dumami ng dumami ang mga tao dyan, dumami, sumikat, at maraming maggayahan ng mga resorts sa paligid niyan, paano na ang Chocolate Hills? Paano na ang pangangalaga sa Chocolate Hills? Madaling mangako na aalagaan namin yan. No? Hihigpitan namin ang pagbabantay, ang seguridad sa mga taong nagpupunta rito at sisiguraduhin namin, pananatilihin naming malinis. Mahirap po yan sa salita lang. Kapag ginagawa na, mahirap na po yan. Lalong-lalo na kung yan ay dadagsain ng napakaraming tao. No? Iilan dyan ang disiplinado at meron din talaga dyan na hindi disiplinado. At maaaring masira ng masira ang paligid ng Chocolate Hills na yan once na dumami ng dumami at naggayahan na ang mga nagtatayo dyan. At eto nga, at may nilalabag na sila. No? Nako ha, ayusin nyo naman yan. Posibleng 1 hanggang 5 milyong piso raw ang multa at pwede ring makulong ang namamahala sa resort ng 6 hanggang 12 taon. Nang matanong naman ang DENR kung may posibilidad pang magbukas muli ang resort, sagot lang ng ahensya. Right now, we are not actually able to determine whether we can have them open again. We are reviewing the range of violations, no? Because apart from not having an ECC, there are other possible violations. Hindi rin daw Paanong reviewing? O bakit nire-review pa? Siguro naman alam nyo naman na bawal magtayo ng mga ganyan dyan sa Chocolate Hills. Bakit may mga ganun pa, kailangan pang dumaan sa proseso? Alam nyo naman na bawal. Diba?
bakit pinapahaba pa? No? O dahil syempre kawawa naman. Nandoon na nga tayo eh. Nakakaawa talaga yung mga ganyang negosyante na walang sapat na kaalaman, hindi nila alam kung bawal o hindi bawal sa lugar na yan. O iba pa, sa mga iba pang lugar na alam naman natin na sikat sa bansa natin na pwedeng puntahan at tatayuan ng mga negosyo na ganyan. So, eto sa Chocolate Hills tayo. Kailangan pa bang pag-aralan o ano? Ibig sabihin kapag kompleto ang papeles nila ganito, ganyan, ganyan. Ibig sabihin may posibilidad na matayo sila dyan, hindi sila mawala dyan, at magpatuloy ang operasyon yan. Oh, di ba? Kasi alam nyo namang bawal eh. Kung bawal yan, bawal talaga. Hindi natin hinahadlangan yung mga negosyante na nagne-negosyo dyan. Karapatan nyo ngang magnegosyo. Pero, alam nyo na bawal talaga dyan. Protected area yung lugar na yan. No? At isa pa, kung talagang naaawa sila sa mga negosyante o negosyante na nagtayo ng resort dyan sa may Chocolate Hills, dapat nung una pa lang is hindi na nila pinirmahan yung mga dapat nilang pinirmahan para mapayagan na maitayo ang resort o mga resort dyan. Yun. Agad mapademolish ang resort dahil pribadong lote ito bago pa man ideklarang protected area ang Chocolate Hills. Pagdating po sa demolition, kailangan pag-aralan. Kasi hindi po illegal occupation to, private property po ito. At pagmemayari nila yung structures na nilagay nila. Ang Bohol So, private property. Ang ibig sabihin, lahat ng mga taong pwedeng bumili dyan, no, para maging private property nila at hindi sila pwedeng pakialaman. No, pwede silang bumili ng mga lote dyan, pwede sa paligid ng Chocolate Hills na yan. Eh kung napakaraming mayayamang magsibilihan ng mga lote dyan, ng mga lupa dyan, eh di kung ano itayo nila dyan, karapatan nilang magtayo dyan. Siyempre nga naman, private property yan. Hindi gobyerno may-ari niyan. O, di ba? Ang tanong, ganun ba? Kapag private, mapapayagan na sila kahit na ano, mahihirapan kayo na magdesisyon? Oy, paano yun? Di ba? Eh di nagkaroon sila ng idea. Oy, ako mayaman, ganito, ganyan. Kuwari, mayaman ako. Okay, bibili ako ng ano dyan, property dyan. Di ba? O ngayon pag nakabili ako ganito, ganyan, magpapatayo na ako ng ano, monumento dyan, parang ganyan. Di ba? Dapat kahit sabihin mo, bumili ng property, eh, hindi pa pwede kasi ano yan eh. Di ba? Yung area na yan, pinapangalagaan namin yan. Ba't kailangan, di ba? Oh. At saka ang gara eh. Di ba pag sa mga aerial, makikita mo na siya. Hindi na magiging ganun kaganda katulad ng dati. Di parang may mga bahay-bahay na sa likod, ang sagwa na. Di ba? Provincial Government ibinato ang sisi sa DENR. I was so embarrassed na nag-operate pala sila na walang ECC. So mayroong negligence yung DNR dito. Napabayaan. The damage that has been done. Sa panayam naman ng Radyo 5 sa Sagbayan LGU, nakakuha ang Captain's Peak ng clearance mula sa Protected Area Management Board ng DENR. Ito raw ang ginamit sa pag-apply ng permit. Yung PAMBI resolution will serve as a clearance for them and for us to issue. Dahil sa nangyari, bubuo na ang probinsya ng Review and Development Committee na tututok sa mga magtatayo ng mga resort sa probinsya. Gagawa raw ang Bohol ng malinaw na ordinansa para siguruhin mapapangalagaan ang Chocolate Hills. Dapat lang talaga gumawa sila ng ordinansa dyan para alam na ng mga tao na nagpaplano, no, na magtayo ng kahit na ano dyan, na alam nilang bawal. Kasi kung wala kayong ordinansang ibinababa dyan, kawawa din naman yung mga mag-i-invest ng negosyo sa lugar na yan. No? Magtatapon sila ng pera dyan. Okay lang sana kung 100 piso yung tinatapon eh. Ang tinatapon nila dyan, milyon-milyon. Di ba? So, sila yung nagiging kawawa bandang huli kapag pinatigil yung operasyon ng negosyo nila dyan sa Chocolate Hills. Kaya dapat magtayo talaga sila ng ordinansa na bawal dito magtayo ng kahit na anong negosyo. Di ba? Dahil ito po ay pinapangalagaan natin, ganto, ganyan. Mauunawaan naman ng mga tao yun eh. Mauunawaan ng mga negosyante yun.
Sa susunod na linggo, gugulong ang investigasyon ng Kamara sa isyo. Si House Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo sinisi ang Protected Area Management Board at LGU sa pagbibigay ng permit sa resort. Kahit titulado po yan, the law is the law. Meron din po Yes. tayong mga batas. Di po ba, pag ikaw ay may-ari ng lupa, okay, granted, may mga punong kahoy ka, nasagabal. Kailangan mo pa muna magpaalam sa DNR. Pero giit ni Tulfo, hindi ang resort owner ang may kasalanan. Ang sisi po dito, ma'am, hindi po sa resort. Ang sisi po dito, yung mga LGU, yung gobyerno, yung PNB at saka DNR for allowing. Kasi susunod naman yan. No, tama yun. Hindi natin pwedeng basta-basta sisihin yung mga may-ari ng resort. Negosyante lang sila eh. Siyempre, halimbawa may isang negosyante, humahanap ng mga spot na pwedeng pagtayuan ng negosyo yan. So, nakakuha sila ng spot na magandang tayuan. No? Yung Chocolate Hills, parang nakita nila, uy, puntahin ng tao to. Dito ako magtatayo ng negosyo. 'Di ba? Kung resort ang itatayo natin dito is maganda. Magkakaroon sila ng pag-iisip na ganun. So susubukan nila na i-apply na magtayo ng resort. 'Di ba? So saan nila i-a-applyan o saan sila pupunta? Siyempre, doon sa karapat-dapat na ahensya na pwedeng pagpaalaman yan. O sa mga LGU. Ang problema, alam na bawal pero pinayagan pa rin sila. Kasi nagbabakasakali lang din yung mga negosyante. Hindi naman natin pinagtatanggol yung mga negosyante pero ganon ang nangyayari. Dahil ang negosyante, ang utak niyan kumita. Diba? Wala namang negosyante na ang utak ayaw kumita eh. Diba? Kung saan may magandang spot na pwede nilang pagtayuan at alam nilang pwedeng dayuhin ng mga tao at mas lalong makaka-attract sa resort nila, ay doon sila magtatayo. Kaya ganun ang nangyari. Ngayon, alam na nung mga ahensya na yon na bawal magtayo dyan. Ang problema, pinayagan nila, binigyan nila ng ganyan, ng karapatan na magtayo. Diba? Magkakaroon din ng hiwalay na pagdinig ang Senado. Ayon kay Senate Committee on Tourism Chairman Nancy Binay, hindi maibabalik ng temporary closure sa resort ang pinsalang dinulot nito sa kalikasan. Sir, kanina po nabanggit po ninyo na ang Sagbayan ay 4th class municipality. Opo. Ano po ba ang pangunahing kita ng inyong munisipalidad? Kayo po ba ay mainly tourism destination o iba po? Ang primary means of livelihood dito ay farming, agricultural town tayo sir, no? At kami natutuwa on the other side kasi mayroong dahil maganda naman ang Sagbayan, may mga chocolate hills ka nga. So, naka-attract ito ng mga local investors na mag-invest at nakakatulong iyon sa livelihood, no? Nag-a-address din ito ng insurgency kasi yung insurgency natin dito sa Sagbayan, kasama yan ang component yung issue ng poverty, no? So kahit paano nakakapag-generate ng employment sa mga tao natin dito, no? So kaya binabalansin natin yan, sir, eh. No? Sir, nabanggit niyo yung potential investors, nakaka-attract kamo kayo po ng investors. Gaano po kayo ka-open dito sa mga investors na ito na willing gumawa rin ng ganitong mga structures dito po sa paanan ng Chocolate Hills, sa portion po ninyo sa Sagbayan? So ngayon, we will be more siguro strict in terms of issuing. Dapat there has to be a periodic inspection, busisiin ng mabuti yung mga requirements na kinakailangan. At kaya nga, dahil sa mga pangyayaring ito, pwedeng matuturn off yung mga potential na investors. In fact, sir, may lumalapit sa amin na mag-i-invest ng hot air balloon dito, no? Pero parang aatlas na ata dahil sa mga pangyayaring ito. Bakit sir? Saan ba sila magtatayo? Multinational na international ba? Saan po sila magtatayo kung sakali, sir? Sa may paanan din ba o malayo-layo sa paanan? Ang alin, sir? Yung hot air balloon, kung magtatayo sila ng structure, saan po ba? Malayo sa paanan, no? Malayo sa Malayo sa Chocolate Hills. Parang dito ata sa tinatayuan ko. Ito ay isang plane. Ang Oval Plaza namin. Oo. Malaki kasi Sa plaza. ang Oval Plaza namin para sa sports facilities. Oo naman, kung magtatayo naman ng negosyo, hindi naman masama. Basta malayo lang, wag naman yung mismo doon sa may paang-paa talaga. Ang sagwa kasi, mawawala na yung ganda niya. Lalo na sinasabi ko nga, kapag inerial mo yung lugar na yan,
Ang gara na ng Chocolate Hills. Para siyang may mga Lego-Lego na nakadisplay sa gilid. Parang naging laruan na yung mga nasa gilid. 'Di ba? Mag-iiba na yung itsura. Yan ang problema eh. Imbis na pangalagaan natin ang ating kalikasan para meron tayong ipagmamalaki sa ibang bansa, lalong-lalo ng mga turistang nagpupunta sa atin, imbis na tayo ay purihin, ay syempre, anong mararamdaman nila sa atin? Ganyan. 'Di ba? Makikita, ang ganda nga ng Chocolate Hills, ang dami naman Lego sa paligid. Dapat pinapangalagaan natin yan. Hindi naman yung basta na lang kumita o para payagan, para ganito. 'Di ba? Huwag naman yung ganun. Kailangan magkaroon tayo ng pagpapahalaga. Maraming magagandang lugar dito sa atin sa Pilipinas na dapat talaga pangalagaan. Dapat bigyan ng paghihigpit at hindi basta-basta gaganyanin. So, yun. Umatras na po itong international, umatras na po itong mga foreign investors sa sinasabi ninyo na magtatayo dapat ng hot air balloon, Hot parang air ganun. I'm not saying na umatras. There is no finality yet. But probably because of this, nangyayari ngayon sa Captain's Peak, baka magdadalawang isip na yun. Bakit sir sila magdadalawang isip kung malayo naman po ito sa Chocolate Hills at wala naman sa protected area yung plano nilang pagtayuan ng Actually, ma'am, business? the whole, I Malayo, think most of the land of Sagbayan is under protected area. Most of the land. It's not just because of the Chocolate Hills. Kahit na yung mga plot field natin, nabilong iyan na isa ng protected area. No? Kaya nga, paano kami nakikilos niyan? Kaya nga doon sa patakaran ng PAMBI, sa NIPAS law, merong strict protected area zone, meron ding multiple use zone. So doon kami doon sa multiple use zone. Pero just the same, yung proseso ng pahirapan kasi yung ECC na yan eh. Oo. Pahirapan talaga, makaka-turn off 8 months and even years before you can get an ECC. Pero on the other hand, syempre, kung sinasabi niyo po na karamihan sa mga lupa dyan sa Sagbayan ay protected area, kaya yun po ang ipinagtataka pa rin ng lahat ngayon. Kung paano nakalusot po ito sa LGU ng Sagbayan na nagsulputan po yung mga resorts dyan. Oo, no? Alam naman nila na protected area yung lugar na yan. Paano ka nakalusot yung mga ganyan? Kaya nga sinasabi, walang nangyayaring lagay. Kayo mga katunay, maniniwala ba kayo dyan? Nako. Kasi kung walang nangyayaring ganun, hindi papayagan yan eh. Lalong-lalo na syempre kung alam naman nila na protected area yan at bawal talaga tayuan. No? Kung wala si Mr. Kung wala yun, hindi papayagan yan. Puwera na lang kung talagang merong bambadulas. Hay, nako. Ano ba kayo? Ano ba talaga? Di ba? Nako. Kasi meron sinasabi natin, ma'am, na multiple use zone. Kahit na isang protected area, may dalawa kasing kategory yan eh. Yung strict protected area zone at saka yung multiple use zone. So doon kami sa multiple use zone. Kailangan ng ECC pa rin at yung PAMBI clearance. Oo. Okay. Sir, nabanggit niyo yung zones. So malamang po magkakaroon po ng adjustment sa zoning or sa master planning ng inyong bayan? Hindi lang LGUs, I agree with that, sir. No, pero dapat ang PAMBI o ang DENR, dapat merong Protected Area Management Development Plan. Hanggang ngayon, wala yan eh. Dapat all LGUs under the protected area involved should be provided with a Protected Area Management Development Plan para well-guided naman, properly guided yung LGU. Kaya lang po kayo, sir, di ba parang sabi nyo kanina, as long as may ECC, okay lang, welcome. Wala po bang control lang dito? Kaya nga, dahil walang Protected Area Management Development Plan, kaya we rely so much on the ECC issued by the ENR or the PAMBI clearance through the PAMBI Protected Area Management Board. If only the DENR will come up with a Protected Area Management Development Plan for Chocolate Hills, then all LGUs, not just Sagbayan, will be properly guided. Okay. Sir, ano pong ilalatag nyo mamaya sa pagkikita nyo with the DILG? Kasi doon sa 3 days na investigation ng legal team nila, we really brought that issue, yung mahalaga sa amin yung Protected Area Management Development Plan talaga, no? At siguro na-on-shami lang dahil sa COVID. Dapat talaga nila ayusin yan. Dapat talaga. Hindi dapat na ganyan kasi ang kinatatakutan natin dyan yung pagkasira ng lugar na yan.
'Di ba kaya sila pinagbabawalan? Okay lang sana kung hindi yan sa isa sa mga historical na lugar sa atin eh. 'Di ba yung Chocolate Hills, okay lang kung ganun eh. Pwede sila magtayo ng mga negosyo, kaso nga lang historical yan. No? Kahit na anong gawin nilang pag-iingat diyan, yung mga pumupunta diyan, yun ang problema. 'Di ba? Pupunta sila diyan, maliligo sila, kung sana ba malilinis nila yung pagkatapos nilang gamitin o wala silang gagawing perwisyo diyan, lalo na yung mga magpapatayo ng iba't ibang negosyo diyan. Kung sakasakaling nakakabili ng mga lote diyan, no, ng mga lupa, 'di ba? Malaking perwisyo talaga diyan. Baka sa susunod makikita mo napakarami na rin sa tuktok ng Chocolate Hills na nakatayo. COVID-19 at saka sa Super Typhoon Odette nangyari, kaya hindi na nakakawanda na natuloy yung protected area. Kumikilos naman yung DNR naman, in fairness to them, no? Kumikilos sila kasama ng mga MPDC sa lahat ng mga LGUs na under sa protected area, pero hindi na natapos-tapos iyon. So hanggang ngayon wala pa talaga, no? So I hope we can continue that, and then siguro merong adjustment din doon sa pero hindi pa kasi pasok sa 5 years sa prescriptive period yung pag-aminda ng batas eh. Sir, kanina nabasa ko ang lawak pala ng sakop niyang Chocolate Hills, ilang bayan din. Kayo po ba ay may coordination or may pag-uusap doon po sa iba pang bayan na nasasakupan din ng Chocolate Hills? Meron po, dahil yung PAMBI naman sir, yung composition ng PAMBI, lahat ng mga mayors ng under sa protected area ay miyembro po ng Protected Area Management Board. So doon pinag-uusapan iyan kasama ng kanilang mga technical people, of course chaired by the regional director of the DNR, no, yung PAMBI. Pinag-uusapan yan, no. Okay. Meron naman coordination, hindi pwedeng magtayo ng isang infrastruktura na walang PAMBI clearance hanggang doon sa ECC. Sige po, aantayin namin sir, taantabayanan namin yung magiging meeting nyo po kasama ang TILG at hihingi rin kami sa kanila ng update. Ukol pa rin dito sa issue na ito ng mga nagsulputang resorts po dyan sa Sagbayan, Bohol. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. Ayan talagang sinabi na yung mga nagsulputang resorts, talagang ibig sabihin hindi lang yan, yung Captain's Peak, at marami pa talagang resort na nakatayo dyan. Grabe. Kung marami is parami pa ng parami ng parami ng parami. Ay nako. Wag naman kayong ganyan, yung kalikasan natin, yung ipinagmamalaki. Baka sa susunod wala na tayo maipagmalaki niyan. Makakatunay kayo ano ang masasabi nyo dito sa video na ating binigyan ng reaksyon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.